Pagpasok ni Maria Angela sa kwarto ni Luke, naabutan niya itong nagbabasa ng libro sa kulay puting sofa nito. Nakataas pa ang paa nito sa center table habang komportable itong nagbabasa ng libro. "Sir, maglilinis na ho ako," agaw niya sa atensyon nito. Tumingin lang ito saglit sa kanya at pinagpatuloy nito ang pagbabasa ng libro. Sinimula na niya ang kanyang paglilinis. Malinis naman ang kwarto nito ngayon, hindi katulad noong nakaraang araw. Halatang sinadya lang nitong ikalat ang mga chicherya upang pahirapan siya noong araw na iyon. Uy! Napalingon siya rito nang tawagin siya nito. "Sir, Maria po ang pangalan ko, hindi Uy." Hindi niya mapigilan sabihin iyon dahil napansin niyang hindi nito tinatawag ang kanyang pangalan. Nasasanay na itong tawagin siyang Uy. Kumunot lang ng kaunti ang noo nito. Come here. "Po?" Nagtatakang tanong niya. I said come here. Sabi nito habang nakatingin ito sa kanya. Nabawasan na ang kunot ng noo nito habang nakatingin sa kanya. Hawak-hawak niya ang walis at dustpan nang lumapit siya rito. "Bakit, sir?" Nagtatakang tanong niya. Hindi naman niya maiwasan makaramdam ng kilig dahil sa dami ng beses niyang naglinis sa kwarto nito, ngayon lang siya nito pinalapit. Ilagay mo muna yung hawak mo doon. Tinuro nito ang gilid na paglalagyan niya ng walis at dustpan. Kahit nagtataka siya, sinunod na lang niya ang utos nito. Baka kasi maging bad mood na naman ito kapag hindi niya ito sinunod. Mas gwapo pa naman ito kapag good mood ito. Muli siyang lumapit dito. Sit. Utos nito sa kanya. "Po?" Sabi ko, maupo ka sa tabi ko. Parang nagrambulan naman ang mga daga sa loob ng puso niya sa sinabi nito. Bakit? Tinatamad akong magbasa ng libro ko. Ikaw ang magbasa para sa akin. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito kaya tinanong niya ito muli. "Ha? Ano po?" Ulit niya. I said, sit here. Tinapik pa nito ang espasyo sa tabi nito. Medyo naiinis naman ito sa kanya kaya nataranta siya. Napalunok siya ng ilang beses bago sinunod ang gusto nito. Umupo siya sa tabi nito. Read this. Lalong kumalabog ang kanyang puso dahil napakabango nito. Lalo na amoy na amoy niya ang fresh breath nito dahil kaunti lang ang layo nito sa kanya. Totoo ata yung mga komersyal na kapag mabango ang hininga ng katabi mo, mapapapikit ka na lang at mapapangiti. Ngunit syempre, hindi niya pinahalata iyon. Iniabot nito sa kanya ang librong hawak nito at itinuro sa kanya kung saan na ito natapos sa pagbabasa. Basahin ko po ito para sa'yo. Tumango ito habang nakatingin sa kanya. Oo, tinatamad ako eh. Baliwalang sagot nito bago ito nag-iwas ng tingin sa kanya at sumanda ng husto sa sofa. Start reading. Utos pa nito sa kanya. Napabuntong hininga siya dahil natataranta siya at nagtataka sa pinaggagawa nitong puging niyang amo. Inumpisahan na niyang basahin ang binabasa nitong libro na pinamagatang The Beauty of Hair. I stare at you when you're not looking at me, Jersha. I think your smile drives me crazy. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso
dahil hindi niya akalain na romance book ang binabasa nito. Higit sa lahat, nakakapanghina ang linyang pinasimula nitong basahin sa kanya. Nanginig tuloy ang kanyang boses at hindi niya maiwasang isipin na sinasadyang pinapabasa nito iyon sa kanya. Gusto rin ba nitong sabihin sa kanya ang linyang iyon? Continue. Utos pa nito. Pakiramdam niya kahit malamig sa kwarto ni Luke ay pinagpapawisan siya. Bakit naman kasi romance book ang ipinapabasa nito sa kanya? I think about you a little more than I should. Napaubo tuloy siya sa sobrang kilig sa kanyang binabasang libro. Inagaw nito sa kanya ang libro. Wag na nga, ang tagal mo magbasa eh. Napansin niyang medyo napapangiti ito bago ito tumayo. Hindi naman siya makapagsalita dahil sa kilig na kanyang nararamdaman. Sabihin na nitong ambisyosa siya, ngunit pakiramdam niya baka ipinabasa nito talaga iyon para sabihin ng pasimple ang mga gusto nitong sabihin sa kanya. Sobrang assuming niya sa part na iyon. May pasok ka ba bukas? Tanong nito sa kanya na medyo ikinagulat niya. Hindi pa kasi siya nakaka-move on sa ipinabasa nitong linya ng libro sa kanya. Wala, pero day off ko rin po bukas, kaya aalis po ako. Napakunot agad ang noo nito. Where? Po, ramdam pa rin niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Where are you going? Masungit nitong tanong sa kanya. Hindi niya maiwasan mapatingin sa gwapong mukha nito. Kung hindi lang ito masungit, tatawagin pa rin niya itong Sir Pogi dahil bagay na bagay dito ang pagiging Sir Pogi. Pogi na, mabango pa, kaso napakasungit. May project kasi kami, bibili lang po ako sa mall ng mga gagamitin namin. Alone? Umiling siya. Kasama ko po yung classmate ko. You're not allowed. Ha? May pupuntahan ako bukas. Isasama kita. Isabay mo na lang yung mga bibilhin mo. Naku sir, hindi po pwede kasi nakaplano na kami ni Franz. Friends? My ass. Di ba sabi ko sa'yo hindi ka pwedeng mag-boyfriend habang pinag-aaral ka ng pamilya ko? Hindi ko naman po yun boyfriend. Kaibigan ko lang po siya. Tinignan lang siya nito ng masama. Basta, ako ang sasamahan mo. Pumasok na ito sa bedroom nito at binagsakan siya nito muli ng pinto. Napangiwi na lang siya dahil madalas nagiging isip bata ito pag napag-uusapan nila ang pagkakaroon niya ng nobyo. Hindi naman siya manhid upang hindi makaramdam ng kaunting pag-asa. Masaya siya dahil makakasama niya ito bukas. Saan naman kaya sila pupunta? At bakit siya nito gustong kasama? Ite-text niya na lang si Franz mamaya na hindi siya makakasama rito bukas. Dahil syempre, mas priority niyang samahan si Sir Pogi. Kahit sa Mars pa ito pumunta, sasama siya. Pinagpatuloy na lang niya ang paglilinis ng living room ng kwarto nito. Wala pang 5 minuto nang lumabas ito uli sa kwarto nito. Napatingin siya dito nang lapitan siya nito. May iniabot ito sa kanyang maliit na papel na may nakasulat na numero. Tinanggap naman niya iyon. Save my number. Opo? Nanlaki ang mata niya dahil totoo bang binibigay nito sa kanya ang cellphone number nito? Call me tonight. Sasabihin ko sa'yo kung anong oras tayo aalis bukas. Yun lang ang sinabi nito at muli itong pumasok sa kwarto nito. Ilang beses ba nitong patitibukin ng mabilis ang kanyang puso
Parang gusto na niyang tumili sa sobrang kilig. Ngunit nakontento na lang siya sa pagyakap ng maliit na papel sa kanyang dibdib. Bigla naman bumukas muli ang pinto ng kwarto ni Luke at nakita nitong niyakap niya ang papel na ibinigay nito sa kanya. Namula tuloy ang kanyang mukha dahil sa hiya. Nakita niyang napangiti ito ng kaunti. Tawagan mo ko. Kapag wala kang load, makitawag ka. Bilin pa ulit nito sa kanya bago itong ngumiti na para bang natutuwa itong makita siyang kinikilig. Opo sir. Tumalikod na siya at lumabas sa kwarto nito. Total, napakalinis naman ng kwarto nito. Kaya di na niya kailangang linisin iyon. Kinagabihan, nagpa-load talaga si Maria sa kanyang tatay Jose upang ma-text niya si Sir Luke. Kanina pa siya pagulong-gulong sa kanyang kama dahil hindi niya maisip kung ano ba ang ite-text niya rito. To Sir Pugi. Hi sir, si Maria po ito. Anong oras po tayo aalis bukas? Sent. Kinakabahan siyang naghintay sa reply nito. Wala pang 1 minuto nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Nalaki ang kanyang mata dahil tumatawag ito sa kanya. Nataranta siya at hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Agad naman niyang sinagot ang tawag nito. Hello sir? Sagot niya. Bakit ngayon ka lang nag-text? Busy po kasi ako. Palusot niya. Pagod ka ba? Po? Napagod ka ba sa pagtatrabaho? Tanong pa nito. Hindi naman po sir. Hindi niya maiwasan kiligin sa mga tanong nito. Concerned ba ito sa kanya? Maaga tayong aalis bukas. Anong oras po para mag-alarm ako? 8 a.m. Magkita tayo sa parking. Okay po. Pakiramdam niya, magdi-date sila. Did you eat? Nalaki ang kanyang mata sa tanong nito. Akala pa naman niya matatapos na ang usapan nila. Ngunit hindi pa rin ito natatapos sa pagtanong. Opo, kanina pa sabay-sabay kami nila Ate Berna. Good. Mas lalo siyang kinikilig. Ikaw sir, kumain ka na ba? Napakagat-labi siya dahil sa kanyang tanong. Umaasa siyang makausap ito ng matagal dahil masarap sa kanyang pakiramdam habang kausap niya ito sa cellphone. Ang sarap kasi pakinggan ng boses nito. Hindi pa nga eh. Po, bakit? Dalan mo ako ng pagkain. Nakatulog ako eh. Di na ako tuloy nakakain. Ngayon po? Yeah. Sige sir, wait mo ako. Okay. Ayaw pa sana niyang patayin ang tawag nito, ngunit binabana niya iyon upang paghandaan ito ng kakainin. Agad siyang dumiretso sa kusina upang pag-init ito ng kakainin. Tinolang manok at kanin ang kanyang ininit upang ipakain sa pinakagwapong amo niya. Ngunit hindi pa man kumukulo ang tinola nang marinig niya ang boses ni Sir Luke sa loob ng kusina. Dito na lang ako kakain. Napalingon agad siya rito. Hindi na ito nakasimangot, ngunit hindi naman ito nakangiti. Sige sir, malapit na po itong kumulo. Nang kumulo na ang tinola, agad niya iyon sinalin sa isang puting bowl at inihaan niya iyon para kay Sir Luke. Ikaw, hindi ka ba nagugutom? Tanong nito sa kanya. Po? Sabayan mo ako kumain. Agad siyang napangiti. Napakaswerte naman niya ngayong araw na ito. Sigurado ka sir? Yeah. Gutom nga ako sir eh. Agad siyang kumuha ng pinggan at sinabayan itong kumain.
Patingin-tingin ito sa kanya habang kumakain silang dalawa. Ito na ata ang pinakamasarap na hapunan niya simula nang magtrabaho siya rito sa pamilya ng mga Hoffman. Ako na maghuhugas nito. Matulog ka na. Napaubo siya sa sinabi nito nang matapos silang kumain. Ito na rin ang nagligpit ng pinagkainan nila. Naku sir, hindi po pwede. Trabaho ko po yan. Pilit niyang inaagaw ang mga pinggan na hawak nito. Matulog ka na. I can do this. Sinimulan na nitong hugasan iyon, kaya naman wala siyang nagawa kundi mapatingin na lang dito habang naguhugas ito ng pinagkainan nila. Napahawak na lang siya sa kanyang dibdib dahil baka lumabas doon ang puso niya sa sobrang bilis ng tibok nito. So, thank you sir. Matulog ka na. Ewan ba niya, pero may nahimigan siyang lambing sa busis nito, kaya napangiti siya. Hihintayin ko na po matapos kang maghugas ng pinggan, sir. Sabay na po tayong matulog. Mauna ka nang matulog. Maaga pa tayo bukas. Gusto mo, tulungan na lang kita dyan, sir. Napatingin ito sa kanya. Sige. Umusog ito ng kaunti. Napabilis tuloy, lalo ang tibok ng kanyang puso nang tabihin niya ito sa harap ng lababo. Banlawan mo yung mga nasabunan ko na. Utos nito sa kanya. Yes sir. Kinikilig siya dahil pakiramdam niya mag-asawa silang sabay na naghuhugas ng pinggan. Gusto pa sana niyang patagalin ang paghuhugas nila, ngunit ilang plato lang na naman ang mga iyon, kaya madali lang silang natapos. Kumuha agad siya ng isang puting towel at siya na mismo ang nagpunas sa basang kamay ni Luke. Napatingin naman ito sa kanyang ginagawa, ngunit hindi naman ito tumutol. Hinayaan lang nitong punasan niya ang kamay nito. Napagod ka pa tuloy sir. Kinuha nito sa kanya ang puting towel at ito naman ang nagpunas sa kanyang kamay. Kung nakakamatay lang ang kilig, baka nahimatay na siya ng paulit-ulit sa mga oras na iyon. Ikaw nga yung pagod. Ingat na ingat itong punasan ang kanyang kamay. Napalunok tuloy siya habang nakatingin sa napakagwapo nitong mukha. Pakiramdam niya, suntok sa buwan, lahat ng mga nangyayaring ito. Ihatid na kita sa kwarto nyo. Po? Nalaki ang kanyang mata nang hawakan nito ang kanyang kamay. Napakagat labis siya dahil hawak nito ang kanyang kamay hanggang sa makarating sila sa tapat ng kanyang kwarto. Hindi na halos niya napansin na karating na sila doon dahil gustong gusto niya ang pakiramdam ng pagkakahawak nito sa kanyang kamay. See you tomorrow. Parang ayaw pa nitong bitawan ang kanyang kamay, ngunit binitawan na rin ito iyon. Panigurado, namumula ang kanyang pisngi sa mga oras na iyon. Sige po sir, good night po. Good night. Ginulo nito ang kanyang buhok bago ito lumakad palayo sa kanya.